Kapag sinabi kong kultura, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Mga pista? Pagkain? Barong at Filipiniana? O tradisyon? Lahat ng iyan ay bahagi ng kultura. Ngunit alam mo bang ang kultura ay hindi lamang tungkol sa mga nakikita nating bagay? Kasama rin dito ang ating paniniwala, pagpapahalaga, wika at maging ang paraan ng ating pakikitungo sa kapwa. Sa araling ito, aalamin natin kung bakit ang kultura ang isa sa pinakamahalagang salik na humuhubog sa pagkatao at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay maipaliliwanag ang kahulugan ng kultura, maipaliliwanag ang kahalagahan nito sa lipunan, matutukoy ang 2 uri ng kultura, masusuri ang 7 elemento ng kultura, at maiuugnay ang kultura sa mga karanasan sa sariling pamayanan. Tingnan mo nga ang mga larawan na ito. Ano ang napansin mo sa mga larawang ito? Magkakaiba man ang kanilang anyo, mayroon silang isang bagay na magkakatulad. Lahat sila ay sumasalamin sa paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. At iyan mismo ang tinatawag nating kultura. Teka, ano nga ba ang kahulugan ng kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa kabuuang paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao. Hindi lamang ito binubuo ng mga bagay na ating nakikita. Kasama rin dito ang kanilang paniniwala, kaugalian, pagpapahalaga, wika, sining, tradisyon at iba pang gawi na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ibig sabihin, hindi ipinapanganak ang tao na may kultura. Unti-unti niya itong natututuhan mula sa kanyang pamilya, paaralan, pamayanan at lipunang kanyang kinabibilangan. Bakit mahalaga ang kultura? Kung walang kultura, magiging mahirap para sa isang lipunan na magkaroon ng pagkakaisa at pagkakakilanlan. Una, nagbibigay ito ng ating identidad. Pangalawa, nag-uugnay sa mga tao sa iisang komunidad. At nagpapanatili ng ating kasaysayan at tradisyon. Gayon din, nagsisilbi itong gabay sa ating mga pagpapasya at pag-uugali. Sa madaling salita, ang kultura ang nagsasabi kung sino tayo bilang isang mamamayan at bilang isang bansa. Talakayin natin ang 2 uri ng kultura. Una ay ang material na kultura. Ito ang lahat ng bagay na nakikita at nahahawakan. Kabilang dito ang mga bahay, gusali, kasuotan, kagamitan, sasakyan, pagkain at mga likhang sining. Makikita sa mga ito ang antas ng pamumuhay, kasaysayan at paniniwala ng isang lipunan. Ang pangalawa naman ay ang di-material na kultura. Samantala, ang di-material na kultura ay hindi natin nahahawakan, ngunit nararanasan at isinasabuhay araw-araw. Kasama rito ang mga paniniwala, tradisyon, batas, kaugalian, pagpapahalaga at mga pamantayang sinusunod ng lipunan. Bagamat hindi ito nakikita, ito ang mas malaki ang impluwensya sa paghubog ng ating pag-uugali. Ngayon naman, ating kilalanin ang mga elementong bumubuo sa isang kultura. Bagamat magkakaiba ang kanilang tungkulin, pinagsama-sama sila upang mabuo ang pagkakakilanlan ng isang lipunan. Ang unang elemento ay ang paniniwala. Ang paniniwala ay mga ideya o paliwanag na itinuturing na totoo ng isang pangkat ng tao. Pangalawa, ang pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay tumutukoy sa mga prinsipyong nagsasabi kung ano ang mabuti, tama at nararapat gawin. Ang pangatlong elemento ay ang norms. Ang norms ay mga tuntunin o inaasahang asal sa loob ng isang lipunan. Hindi man ito laging nakasulat sa batas, inaasahan pa rin itong sundin. Halimbawa nito ang pagpila ng maayos, paggamit ng po at opo, at paggalang sa matatanda. Sa pagsunod sa mga norms, nagiging maayos ang ating pakikisalamuha sa kapwa. Pang-apat na elemento, simbolo.
Ang simbolo ay anumang bagay na kumakatawan sa isang mas malalim na kahulugan. Panlima, wika. Hindi mabubuo ang kultura kung walang wika. Ang wika ang pangunahing kasangkapan ng tao upang maipahayag ang kanyang damdamin, kaisipan at kaalaman. Sa pamamagitan ng wika, na ipapasa rin ang kultura mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang pang-anim ay ang sining at panitikan. Sa pamamagitan ng mga kwento, tula, awit, pelikula at iba pang anyo ng sining, napapanatili at naipapasa ang kultura ng isang lipunan. Hindi lamang ito libangan, kundi salamin din ng ating kasaysayan at pagkatao. At ang pangpito ay ang relihiyon. Ang relihiyon ay tumutukoy sa paniniwala at pagsamba ng tao sa Diyos o sa isang espiritual na kapangyarihan. Malaki ang impluwensya nito sa ating mga kaugalian, pagpapahalaga at paraan ng pamumuhay. Sa maraming lipunan, kabilang na ang Pilipinas, ang relihiyon ay mahalagang bahagi ng kultura. Ngayong alam mo na ang kahulugan, uri at mga elemento ng kultura, subukan mong pagmasdan ang iyong tahanan o komunidad. Anong mga kaugalian ang inyong isinasabuhay? Anong mga paniniwala ang inyong pinahahalagahan? At anong mga tradisyon ang patuloy ninyong ipinapasa sa mga nakababatang miyembro ng pamilya?